Good morning mga kahayahay! Sana magandang umaga nyo sa mukhang ganito. Ganito ang mukha ko sa umaga pagising. Walang kahit ano, make-up, wala. Yan talaga ang literal at typical na Bisayahay pagkagising na pagkagising. Medyo maaga ako gumising ngayong mga kahayahay kahit wala akong pasok. Meron kasi akong ng formal gathering, formal na pagtitipon. Hindi lang tayo puro work. Kailangan ay mabuild din sa ating sarili ang pakikipagkapwa-tao. Kahit na ang kaharap nyo ngayon ay kumakain ng tao. Joke lang. Yung typical kasi na buhay ko mga kahayahay ay bahay, school, bahay, school, bahay, school. So napakabihira talaga akong lumabas, magala. Kasi ako yung tipo ng babae, hindi talaga ako palagala. Lalo na kung wala namang makukuhang benefit para sa akin. Yung nagsasayang ka lang ng oras, okay lang kung para sa ating relaxation. Pero yung masasayang yung oras mo, masasayang yung magsasayang ka ng pera, magsasayang ka ng everything masasayang yon. Ganun yung magkaiba kasi yung paggagala, pamamasyal, sa pagre-relax. So maraming pagkakaiba yon. So ngayon, magre-relax na ako. And then, malaking tulong ito at benefits para sa sarili ko para mabuild yung aking pagiging human. Speaking of human, parang kanina pa ako nakakaamoy dito ng human na nabubulok. Mabaho talaga. Pagkagising ko pa lang yung nagsimula na ako magsalita sa inyo. Naamoy ko, amoy bulok na human. Saan kaya yun? Ay, wait lang. Hindi pa pala ako nakamumog. Aga-aga ko nakipagchismisan sa inyo, yung pala hindi pa ako nakamumog. Tapos pagkakamalan ko pang mabaho ang human. First thing I do in the morning, ay iinom muna ako ng maligamgam tubig na may kunting Himalayan salt. Himalayan salt. Kaarte. Good for the body. And syempre, good for the hininga. Himalayan, hininga. Kunti lang, a pinch of salt. Tapos maligamgam na tubig. Yan ang ginawa ko mga kahayahay. Every morning, every day. And forever in my life na siguro ito. Kung dati, nung high carb ako, every morning, maligamgam lang na tubig. Ngayong low carb ako, mayroon na siyang asin. Kaya sa sunod, pag nasubrahan ako ng payat, maligamgam na tubig, asin, at may karagdagan na itong formalin. Grabe, kaaga-aga, si Bisayahay, chismusa na. Huwag na kayong magtaka. Inborn yan. Tingnan nyo, oh. Tingnan yung taling ni Bisayahay. Talagang nilagay ng Diyos yan para malaman nyo na ako'y pagkadaldalira. Ngayon ko lang naintindihan at naunawaan. Bakit ako, sa lahat sa aming magkakapatid, ako yung may taling dito, oh. Ngayon ko lang naintindihan. Kasi, yung bibig ko, hindi kayo tatantanan. Bibig lang kasi ang panlaban ko mga kahayahay. Sabi nga ni Hanin, nung napangasawa niya ako, package na daw ako, complete deal. Solve na siya sa bibig, solve pa siya sa ilong. Oh, di ba? Ang swerte niya! Sa lahat ng babae, mabuti ako yung napangasawa niya, ang swerte-swerte niya. Ay sabi niya nga daw, malayo pa lang, alam niya nang, ay, asawa ko yan. Kasi nga, litaw na litaw yung bibig. Tapos wala man kaming pag-aaring malawak na lupa. Pero sa noo ko at sa ilong, nagpapakita, yan ang tunay na yaman. Bago ako maliligo, magtitimpla ako ng kape kasi ito lang yung iinumin ko for this morning. Dahil kakain kami mamaya, 12:00 na tanghalian. Hindi kasi ako kumakain sa umaga ng napakaaga. Usually, ang pinakamaaga kong kain ay 9:30 or 10:00. Ngayon, yun ay kapag may trabaho ako. Kapag weekend naman, walang trabaho, siyempre, di ba, no work, no eat. O, pag walang trabaho, extended ang fasting. 12:00 na ako kumakain and once a day. Isang beses lang ako kumakain. Kaya yung mga walang trabaho, huwag niyong pakainin. Ganito kadami ako magkape. Tapos ito yung baso ko. Tapos ang kape, isang takal. Yan, isang scoop talaga yan. Yan. Ang dami kong magkape pag umaga para umaga pa lang ay kibot na agad. Kibot na agad. Yung bagang may dumaan lang na langaw, na nervyos ka na akala may aeroplano. Ganyan magkape. Magkakape ka lang rin naman. Sulitin mo na. Tapos ako mga kahayahay, kapag umiinom ako ng kape, maligamgam. Ewan ko baga, ayoko uminom ng kape yung nausok-usok pa. Diba yung iba yung pag uminom ng kape, yung talagang umuusok-usok pa, yung parang kagagaling lang sa buga ng bulkan. Iiwanan ko muna ito dito dahil ako ay maliligo. Alam mo, isa pang katotohanan mga kahayahay ha, kapag weekend, di ba sabi ko, once a day lang ako kumakain. Nag-i-extend ang aking fasting.
At para siyempre makatipid na rin kasi nga pag weekend, no work, ay di, no eat. Oh. At isa pa para makatipid pag weekend, no taking a bath. Pati yung pagligo ko, ifinasting ko na rin. Low carb na kape. Ang pinoproblema ko ngayon, dati nung high carb ako, ang pinoproblema ko, yung damit ko masisikip. Ngayon naman, ang pinoproblema ko, yung mga damit ko, nahuhulog na sa aking katawan. Para na akong lumpia na kapag binalot, nahuhulog ang mga gulay at karne. Yon. Sabi nga nung isang kaibigan ko, na dati kami, pareho kaming chubby, mataba talaga. Nung nagkita kami, sabi niya, uy, ba't ka nagpasiksi? Ba't ka nagpapayat? Sabi niya sa akin, di ba usapan natin, kailangan mananatili lang tayong mataba. Kasi pag dumating daw yung malawakang tagutom, yung mga payat, patay na. Kami, mamamayat pa lang. Kaso, yung payat na kilala niya ngayon, ay hindi na high carb, low carb na. Kahit ilang araw hindi pa kainin, buhay pa rin. Yan yung literal na matagal talaga mamatay yung masamang damo. Sabi nila, yung kape daw, pampanervyos. Di man ako naniniwala na ang kape pampanervyos. Ba't ako? Talagang minsan, 3 times a day ako magkape. Hindi naman Hi, ano yun? Ay, walang yan na butiki ito na. Nagdaan lang, hindi nagpaalam. Kinabahan ako dun Kailangan natin magmadali. Baka mamaya maiwanan tayo ng sasakyan. Maglalakad tayo. Bali malayo kasi yung aming venue ng gathering. Siguro mga Bulalakaw, Mansalay, Rojas yun. Pangalawang bayan pa. Ganun siya kalayo. Ang malaking problema ko ngayon, kung kakasya pa ba itong aking mga damit. Eto kaya mga kahayahay, sa tingin ninyo, pwede ba to doon sa formal gathering? Yung mga tao kasing makakasalamuha mo doon sa formal gathering ay puro mga mapuputi ang budhi. Sa suot kong ito, parang ako lang yung magiging kaiba. Masyado siyang ma-flower para akong atid ng Panagbenga Festival sa Baguio. Huh. Change outfit. O ito mga kahayahay, ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ang aking outfit? Suot ko to dati nung ako ay 55 kilos. Sakto sa akin kasi 54 kilos na ako ngayon. Kaya lang, itong outfit na to ay masyadong hindi maganda ang budhi. Itong outfit na to, parang ito yung mga suot ng mga nangungutong ng tip sa resto bar na bigay na ang tip dito. Bigay na yung tip sa akin, ibigay na ang tip dito, ang lagayan ng tip. Ganda ng aming dancer ngayon, sexy, naka low carb. Yan, bigay na ang tip. Yung bagang nangulikta ka ng tip sa mga foreigner. Ayoko, change outfit tayo. Ito mga kahayahay. Yan, kulay beige. Tapos may maputlang flower sa ilalim. Wow, speaking of maputlang flower, parang naaayon ba? Sa suot kong ito, para akong magnininang sa ikakasal na senior citizen. Yung matagal na silang LDR, tapos naisipan nilang magpakasal, 60 years old na. Parang ako yung kanilang ninang. Hindi ko siya type, at saka parang kakaiba, kasi nga, ibang gathering yung pupuntahan ko, hindi naman kasalan. Kaya change outfit tayo. Ito mga kahayahay. Yan, anong masasabi nyo sa suot ko? Diba? Para lang ako maglilid ng lupang hinirang sa graduation. May pagganon pa Pilipina. Hindi graduation ng atinan ko. Hindi yon. Change outfit tayo. Yan, ito kaya mga kahayahay. Pencil skirt na may kunting slit. Yan, tapos ito yung damit. Tapos palagay nyo, para naman akong dito. Yung outfit na to, parang pang CEO ng isang dishwashing company na malapit ng malugi. Tapos biglang nagpa-board meeting, nag-imbestiga ng malawakang korupsyon. At dahil malapit ng malugi yung kampanya niya, siya naman yung number 1 na korap. Ay, palit tayo, palit! Ito na lang mga kahayahay. Labas ang pusod. Parang isasalang ako sa thesis defense. Tapos yung thesis na yun, may kinaharap na kasong pagnanakaw, intellectual property. Sa suot kong ito, para ako yung witness doon sa Korte Suprema. Ako yung magwi-witness, pero ako pala yung tunay na salarin. Palit tayo, palit! Wala, napagod na ako, nakakasukat. Ay, ito. May hinanda ako ditong isa. Ito na yon, last na talaga ito. Ito na yung outfit na swak doon. Sige, palit tayo. Last one na talaga to. Ito na talaga mga kahayahay, ang napili kong outfit. Iyan, mga kahayahay. Ay, look at me. Para akong isang taka sa mental hospital. At saka yung outfit na to Crispin. Parang totoo. Yan.
Crispin! Basilio! Nasaan na kayo, mga anak ko? Oh, parang si Sisa lang. Yung si Sisa baga na medyo nag-improve ang buhay, nanalo sa scatter, nakabila ng medyo magandang damit, kaya lang ay Sisa pa rin. Hindi na tayo magsusuot. Wala na tayong susuotin. Atin tayo ng walang suot. Iyon! Pabarin ko na to para matutuluyan ako maging Sisa. Naku po. Miss Hayahay, nung nakaligo na, naging tao na. Nung dati, nung high carb ako, kapag ako may pupuntahang lakad, pupuntahang okasyon, grabe yung preparation ko sa mukha ko. May serum, may cream, lahat na. Kasi nga, ang daming pimples, ang daming bako-bako na kailangan mong tapalan. Ngayon na low carb ako, ang gamit ko, facial wash na mild, moisturizer, tsaka pulbo, yung loose powder. Then, ito, kilay at lipstick. Yun lang yun. Wala nang iba. O, di ba? Tipid. Isang bagay lang talaga sa aking sarili ang hindi kaya ng low carb kahit ilang dekada pa ako maglo-low carb. Yung ilong ko, kahit anong low carb ko, kahit ilang dekada pang low carb, hindi na talaga tatangos yan. Yan na talaga. Walang magagawa ang low carb. Ipinanganak akong walang kilay. Manipis ang aking mga buhok. Pero nagtataka ako, yung parte na kung saan hindi na-expose sa araw, yun naman ang kumapal, ang buhok. Yun dapat ang manipis. Ay nako, yun ang kumapal. Ito mga naka-expose na mga buhok, manipis. Yung buhok na nakatago, na laging nakakover, yun talaga ang pagkakapal-kapal. Kaya minsan sabi ni Honey, kagubatan ba to? Sana masakyan nyo yung mga jokes ko, mga kahayahay ha. Bawal ang makitid ng utak dito sa video ko. Kailangan open-minded ka kasi ako talaga in personal life, introvert ako. Kapag hindi ko talaga kabisado ang tao, introvert ako. Pero pag nakasanayan kita, mananawa ka sa bibig ko at bunganga. Alam nyo naman na isinilang talaga ako dito sa pamilya namin na tagapagbigay, aliw at saya. Iba naman yung aliw na yun. Sa lahat sa aming magkakapatid, ako talaga yung tawag yung grapalan, barubal, buraswak, ayan, yon. At least, si seryoso kasi nila, parang ang bilis nilang mamatay, kaya ako yung nagpapatigil ng kanilang kamatayan. Pinapahaba ko ang kanilang buhay kasi ako nga ay barubal, o diba? Laughter is the best medicine. Happy-happy lang, o diba? At least mapapasaya kita. Napipigilan ko ang iyong pagtanda at pagkamatay. Kaya manood ka lang sa video ko para humaba ang iyong buhay. Basta masaya ako na napapasaya ko kayo. At syempre, mas masaya ako, syempre may kita ako. Sa mga nagtatanong pala, sa mga nagko-comment kung ano yung totoo kong pangalan. Sa susunod na video, sasabihin ko kung ano yung totoo kong pangalan at kung bakit yun ang naging pangalan ko. Kung nagmamadali na sila. Sandali, ako po, pag nagtabingi itong aking kilay. Pagkadaldal ko kasi talaga, oh. Kilay pa naman yung importante. Alam mo yung mga tao, sa kilay ko na lang nakatingin kasi wala naman sila makita sa ilong ko. Pwede na to. Importante. Ma-identify nila na tao ako sa pamagitan ng aking kilay. Pwede na. Pwede na. Toy! Nilutuan na kita ng ulam dun ha. Mag-init ka na lang ng tubig. Ay, wait lang! 5 minutes! Lipstick, lipstick! Buti na lang, medyo mabilis ang preparation ko ngayon dahil wala na akong gaan ng mga skincare. Tapos kunting blush on para tayo magmukhang maputla. Alam mo, sa tanda kong ito, hindi pa talaga ako magaling mag-makeup. Trying hard. Hindi kasi ako pala makeup. Kahit araw-araw akong napasok sa trabaho, makapulbo lang ako, kilay, lipstick, okay na yun. Pero yung may mga highlight pa, may pailaw-ilaw at pag-glitters pa sa mata, hindi ako marunong. Kaya minsan pag may mga atinan ako mga occasion, wala. Ang mukha ko talaga ay napakasimple. Okay na. Ayoko naman ng sobrang pula at sobrang putok na putok. Yan. Okay na to. Okay na yung mukha ko. Pwede na yan. Okay na. Sa dami-daming sinukat ko kanina sa wakas, nakakita rin ng bumagay sa isang taong katulad ko. Hindi ako magbistida nung ganun. Hindi ako sanay. Ito, pang ano talaga to, pang teacher. Aming la pamilya. Bali, lahat kami, maiwan lang si Tuto kasi si Tuto ay ayaw niyang sumama. Kahit anong pilit ko, ayaw niya talagang sumama kasi kawawa naman. Nahihilo kasi yon. Nung nakarang kasi, dinala ko siya, nakakaawa, suka ng suka. Kaya hindi ko na siya mapilit ngayon na sumama. Kaya sabi ko ay doon na lang siya sa bahay. At least may pagkain naman doon. Mga alauna, 2:00, dito na rin kami. So kalahating araw lang akong mawawala sa piling ni Tuto. Pinagpawisan na ako mga kahiyahay. So dati kapag pinawisan ako, kinakabahan ako kasi baka maghulas ang aking makeup. Ngayon kahit pagpawisan ako, okay lang kasi pulbo lang naman yan. At ang natural na skin ni Hayahay ay medyo naging tao na. O, di ba? Tao din pala ako. Kulang lang ako sa paligo.
Chicharon tayo, mga kahaya. May pero may saging. Beef, ang hinahanap ko, beef. Kano ang laman? Ang kilo? Sige, isa. Laman. Opo, laman. Baka. Baka sa kalit. Tumas siya. Ating te. Okay na to. Dito pa rin. Ng bilis. Baka may kama. Baka rin. Tama na, tara na. Yes, mga kahayyahay. I'm back. Ito na yung baka at dilis. Pagod din magbiyahe ng kan. Uy, malayo. Layo. Mga 2 hours din ang biyahe. Malayo. Now, I'm home. I'm home, sweet home. Take me home. Take me home. West Virginia. Come to mama. Once in a month lang kami umaattend ng gathering kasi malayo nga mga kahayahay. Pero sulit naman kahit malayo. Alam mo kung gaano siya kalayo? Papakita ko sa inyo kung gaano siya kalayo. Ganyan no? Malayo ang tingin. Binili kong dulis kahapon. So, ibig sabihin, linggo kahapon, Lunes ngayon. Hindi na ako nakaluto kahapon ng hapon dahil nga hapon na ako nakauwi. Napagod talaga ako sa haba ng biyahe. Tapos parang nanibago ako. Kaya medyo nakaramdam ako ng hilo. Kaya ginawa ko kahapon, umuwi ako. Natulog. Sabi ko kay Tuto, may idlip lang ako saglit. Pero nung pagmulat ko, Lunes na pala na madaling araw. Kaya ayun. So mabuti na lang at nailagay sa ref ni Tuto. Kung wala, ay di wala kaming video ngayon. Walang kita. Ang bala ko sana nito kahapon, kung okay ang pakiramdam ko galing sa biyahe, kilawin sana. Naka-freezer, nakadaanan ng freezer, kaya papaksiwin na lang namin, ibabalot sa dahon ng saging. Masarap kasi yung paksiw na binalot sa dahon ng saging kasi para bagang may kakaibang umami. Yon. Ewan ko ba kung ano mayroon sa dahon ng saging? Yung pagkapaklabaga ng dahon ng saging, kapag gagamitin mo pambalot sa mga paksiw tulad ng dilis, mga, ano pa ibang mga isda, yung mga asahasa, nagkakaroon siya ng additional na sarap umami. Yon. Parang yung pagiging mapakla niya ay parang sampat o swak, sakto, ganon. Doon sa mga ganitong klaseng isda, tulad ng dilis, asahasa, at yung mga ibang mga isda pa. So, paksiw, masarap ito. At masarap talaga ito kapag may kanin, pero sad to say, Tuto lang magkakanin. Ako, puro ito lang yung kakainin ko. At least, may ulo. Pinakamasustansyang part sa dilis is ulo. Sa ulo daw yung sustansya ng dilis.
Kaya pag sinabihan ka na utak dilis, magpasalamat ka. Ibig sabihin, matalino ka nun. Kasi nagpapatalino daw yung papatalino daw yung ulo ng dilis. Saan ba naman nakalagay ang utak? Oh. Eh di syempre, di ba sa ulo? Lahat ng ulo may utak. Pero may alam akong ulo na walang utak. Yun. Mga kakaibang ulo na yun na walang utak. Mga ulo na yun na nagpapahirap. Mga walang utak yun. Kaya iwasan natin yun para tayo maghirap. Kaya dito tayo sa ulo na may utak. Sige to eh. Si Totoy ang aking, tutulungan daw ako ni Totoy dahil siyempre, number 1 siyang kakain, kaya number 1 din siyang tutulong. Akin na ito. Maghahiwa tayo ng panghalo sa ating paksiw na dulis. Bilis-bilisan natin to at mayroon tayong kalaban na mga maliliit na mga eroplano at mga helicopter. Ayan na, tumutunog na. Ang bangaw. Hindi lang pa naman siya langaw, kundi bangaw gid. Grabe itong mga bangaw na to, no? Kabibilis ng pang-amoy. Parang yung kapitbahay mo lang. Pag naamoy ng kapitbahay mo at ni kumari mo na may laman bulsa mo, ang bilis ng pang-amoy. Mamaya nandiyan na sa bahay mo kumakatok. Mare, kumusta Mare? Kumusta Mars? May karugtong yan. Pag sinabing kumusta Mars, bikinimen. Alam niyo na yung bikinimen. Yung beef na binili ko kahapon, ay hindi ko muna lutuin ngayon kasi may isda. Tsaka busog din ako mga kayahay dahil syempre kumain ako kanina ng first meal. Marami. Ang kinain ko ay beef tsaka itlog. Medyo busog ako. Pero kailangan ko lutuin itong dilis dahil masisira pa ito kapag tumagal sa freezer. Tipid na tipid ako sa karne, lalo na yung beef, kamahal-mahal. 1 kilo lang yung nabili ko, aywan ko anong araw yan aabutin. Kung hanggang bukas na lang siya or aabot pa ng Miyerkules at mas maganda kung aabot ng Huwebes. Ganun talaga pag low carb. Matakaw sa karne, sa protein. Kamahal-mahal naman ng mga karne dito sa Pilipinas. Kaya sana talaga mga kahayahay, may extend pa ang aking budget para makukontinue ko pa yung aking low carb. Mga ngayayat ako nito pag wala na akong pambili. Mas malaki ang gastusin ko ngayon. Lalo pat ako na lang ang naghahanap buhay sa amin. Si Hani ay bantay bata. Diskarte na lang talaga at buti na lang may ibang mga sidelines ako na nagsusupport pambayad ng ibang mga bills dito. Kaya malaking tulong talaga itong video mga kahayahay, itong pagbablog ko kahit papaano. Hindi naman gid kalakihan yung kinikita ko dito pero malaking tulong talaga. Sobrang laki. Kaya ingatan nyo yung mga kalusugan yung mga kahayahay para mananatili ko kayong viewers magpakailanman. Suka, asin. Sarap sana to kilawin eh. Sa dilis, number 1 na gusto ko talaga sa dilis ay kilawin, kinilaw. Kung dapat ay sariwang-sariwa. Yan, hawakan mo dyan, hilahin mo. Mapupunit kasi ito pag natin, kaya kailangan natin igdarang. Mainit. Litan mo nga, laki-laki naman kasi. Parang tayo naglalaga ng baka nito. Malit pa. Yan. Tinuturuan kita sa buhay para hindi lang pagsisilpo ng alam mo. Kahit yung mga basic na mga bagay na kailangan ko para mabuhay. At least may tuturo ng iyong nanay. Dapat yung ulo ha. Kung ang ulo ay nasa north, lahat ay north. Masyadong malaki ito, liitan natin. Yan, ganito lang. Kailangan nakapantay sila. Pati ang mata dapat ha. Kung ang mata ng isda ay nakatingin doon, dapat lahat ng isda, ang mata ay nakatingin doon. No? Kung ang ulo ng dilis ay mga nakaganon, dapat lahat ay nakaganon. No? Dapat para-pareho ang mga isda. Hindi. Ang pag hindi, ang mangyayari, hindi na ito magiging isda pag binuksan natin. Magiging na sila, magiging syukoy. Bilang ka ng mga ilang piraso. Mga ilang piraso, mga 10 piraso. Dito ilagay. Dito langanin ka dyan eh. Yan. Dito sa dulo. Yan, 10. Ikaw magkukutsara, ako magkakamay para mabilis. Bilangin mo, bawal sumubra. Pag sumubra sa 10, sa kapitbahay yan ibibigay. 10 na. Yan. Para maganda ang balot, maliliit. Maganda yung 10 lang. Hirap kasi pag marami, pag bukas mo, paano kung hindi maubos? Maganda yung 10 lang at least, bawat bukas, sigurado mauubos. Pantay-pantay nga talaga ang ulo. Bakit ang mata ng isda na yan ay parang nasa iyo mo niya nakatingin? May galit yata sa iyo yung dilis na yan, Toy. Masipag yan si Tutoy. Mga viewers ni Tutoy. Sipag yan si Tutoy, di ba, Toy? Yan. Dati ang tagapagmana ng kusina na to, ng lababo, si Gabriel, si Bokbok. Ngayon, Toy, pinamana ni Bokbok sa iyo. Mabilis nang tumaluto ang dilis. Pangit kasi ito pag na-overcook.
Kung dati noon, nung pag-uwi ko dito, after ko maglinis, sabi ko, wow, hayahay. Siyempre, walang baby, walang alagain. Makakatulog ka ng maayos, makakatulog ka ng straight, walang istorbo. Istotol lang natira dito, kumbaga ay isang sakit ng ulo lang. Saya ng buhay ni hayahay. Ngayon, nararamdaman ko na. Namimiss ko na sila doon sa kabila. Tapos kung mahalin ang sarili ko, namimiss ko na rin yung pamilya ko. Kaya lang ilang buwan pa, mga kahayahay. August pa lang ngayon, September, October, November, December pa yung sunod kong bakasyon doon. Yun ang pinakamahirap na kalagayan ko ngayon. Ay malayo ako sa pamilya ko, lalo na yung bunso ko. Miss na miss ko na si baby yan. Saan yung binalot mo dito? Gusto ko yung binalot mo. Saan kay banda dito yun to? Alam mo kung saan yung binalot mo dito? Malayo pa lang, amoy ano na, amoy ito. Amoy luya na. O ito nga. Basta yung balot na medyo kulubot, sa'yo nga to. Sige nga, buksan mo. Oops. Mayroon pagid talaga. Oh, ano nangyari sa mga mata ng isda mo? Ano? Ha? Na doon nasira. Dati nakatingin pa ito sa taas yung mga mata ng isda mo, ba't ito nakatingin na sa baba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, kituto ka to, basta sakto 10. Sinunod niya rin talaga yung bilang ko na 10 ay. Tingnan natin yung sabaw. Uy, masarap. Masarap yung sabaw. Parang sarap higupin eh. Hindi siya ganong malat. Hindi rin siya ganong matabang. Oh, tinan nyo. Mga kahayahay, Uy, yung binalot ni Toto. Talagang sakto na 10, oh. Kay Toto talaga sakto 10. Sinunod niya talaga yung sinabi kong 10. Sunuring bata. Lagyan natin ng sabaw itong kon mo. Yun. Yan. At mamaya pagtapos mo kain, ilagay mo to sa plastic container at ilagay sa freezer yung kanin mo. Ano sarap. Pero sa amin ito, mga kahayahay, minsan pag gumawa kami nito, yung paksiw baga na dili sa binalot sa dahon ng saging, tinatanggalan namin ng ulo. Kasi yung ulo niya, pag hihalo ay medyo may pakla na konti. Pero okay naman. Pero mas masarap talaga pag walang ulo. Sa nga lang nga yung ulo ay masustansya. Kainin natin eh. Paksiw. Tapos initin na lang. Tapos pag nasawa na, gawin natin tanggalin natin yung laman, ihalo sa itlog. Yun. Itlog omelette. More ways to convert into another new dish. Ganyan talaga tayo mga Pinoy. Mapamaraan tayo. Yung ulit-ulit mo nang kinain, ulit-ulit mo na ulam, tapos halo lang ng ganito, pwede pa. Naalala ko dati nung high carb ako, mga kahayahay. Pag ganito ang ulam, nakakamay na talaga ako nun, tsaka yung kanin, patong-patong talaga ako ilang layer sa pinggan kapag ganito ang ulam. Ay, sarap talaga ito sa kanin bago may kape. Naku po, masarap balikan yung ganun. Pero sana yung katawan, wag nang bumalik sa ganun. Kaya nga ako tumaba noon ng ganun kalaki. Dahil grabe talaga ako sa baka malamon. Sabi ni Toto, mabilis lang daw pala lutuin yung dilis na paksiw. Mabilis lang to eh. Sige na. Marami pa si mamang gagawin. Ang dami kong sideline. Sideline A, B, C, D. Babay ka na doon sa pants mo. Anong ulit ang sasabihin mo? Babay po. Ay, ba ganun? Parang nag-ano ka lang, parang nagbili ka lang ng tuyot mantika sa tindahan, sabay babay po. Anong sabihin? Anong sabihin mo? Nakakalimutan mo na yung linya mo. Salamat po sa nag-nood. Sige nga, sabihin mo. Tingin doon. Ano yung linya mo? Nakakalimutan mo na yung line mo eh. Salamat po sa panonood. Kung saan ka nakatingin, doon pag manonood mo doon. Saan ba? Salamat po panonood. Don't forget to like and subscribe. Ay, Totoy. Sige na lang. Buti na lang may tutoy ako dito. Kahit paano, mayroon akong aliwan. Hindi naman totally malungkot si mama kasi may natira pang Totoy. Ano to? Dito ko na lang mag-grade 7 sa akin sa sunod. Hindi na siya magpayag. O ngayon, pumayag siya na dito mag-grade 6 muna. Sa sunod pa nag-grade 7. Doon na talaga kay papa niya. Sige na nga, ako na lang mag-isa dito. Tanggap ko.